sa hukuman, no? Sa atin ngayon, walang karapatan ang hukuman, kapangyarihan pala. Walang kapangyarihan ang hukuman sa pagbibigay ng kung sino ang dapat na mag-adapt o mag-ampon. Sapagkat ang pag-aampon, gaya ng dinidiscuss po nyo, ay nasa Administration of Child Care under the DSWD yan. So, ang pinag-uusapan natin dito, Bombulits, ay sino ngayon ang dapat magkaroon ng kustodiya? Yes. Yung foster parent ba? O yung tunay na magulang? Kaya ang may jurisdiction sa custody ng bata ay ang hukuman. Sila yung huling desisyon. Ang may huling desisyon ay ang hukuman. At walang pagdedesisyon ang RACO dyan dahil custody, kung sino ang may dapat parental authority, ay ang magsasabi niyan ay ang hukuman. So, a license without a revoked parental authority, no, ay wala. No? Ang lisensya versus parental authority, sa aking legal opinion, mas mabigat ang parental authority. Sapagkat, unang-una, sa kasong ito, sa aking nakikita, ay wala pa namang pag-uutos ang hukuman na tanggalin ang parental authority sa mga tunay na magulang. Ang mapuputol lamang ang pagiging pagbibigay ng parental authority kung iuutos ito ng hukuman. So, kinakailangan mag-file na sila ng kaso para kunin ang kustodiya ng bata, ipakita na sila ang tunay na mga magulang by way of DNA, no? Records, affidavit ng hilot, affidavit ng mga magulang na siya talaga mismo ang tunay na parent. Go ahead, Bombolids. Yes, attorney, siyempre matagal na po kayo bilang abogado. May mga case ba dito na ganyan? Meron na rin po bang case dito sa Dagupan na ganyan? Well, madalang itong tinatanong mo, Bombolids, madalang itong ganito. Pero ang meron sa akin doon, nagbakbakan ang mag-asawa dahil nga pinapasuportahan ng isang babae ang kanyang anak sa isang seafarer, no? Seaman, no? Sa kung saan suportahan, hindi ka nagbibigay ng suporta kaya didemanda kita, sabi no? Girl. Sila naman ay kinasal, no? Pero si lalaki, nagtataka siya doon sa birth certificate ng bata. Kasi, nung pinanganak ng bata, yung panahon na siya na-conceive ang bata, nung nabuo ang bata sa sinapupunan nung ina, si ama ay nasa laot, nasa dagat. At ang prueba niya ay yung kanyang seaman's book, no? So, nung dinimanda yung lalaki, ang hiling namin sa hukuman ay pakita ninyo yung DNA. Ipa-DNA natin kung tunay na anak. Sapagkat, base sa birth certificate ng bata, base sa seaman's book nung ama, mukhang hindi anak. Hindi niya anak. Hanggang lumabas, Bombolids, na ang tunay na, hindi pala tunay na ama, yung seaman. Yung seaman. So, sa kasong yon na nahawakan po natin, ay panalo po kami. Hindi na inutusan ng court ang
ang lalaki para magbigay support. Parang ganun din dito, no? Kaya lang kabaliktaran. Sino ngayon ang magulang? Go ahead, Bobo Leeds. Yes, attorney, mabalik tayo dito sa pag-aampon po. Attorney, ano yun po yung mga bagay na dapat din pag-isipang mabuti ngayon ng isang pamilya kung bago sila magpaampon po? Pero payo natin sa mga magulang. Well, unang-una sa aking pananaw,